What age did you start Brilliant Skin? Nag-start po akong mag-online selling when I was 16. Bumibili ako sa Divisoria, tapos ipopost ko sa Facebook ko. Tapos sabi ko, may pera pala sa online. Then bigla akong nagkaroon ng maraming tagyawat, as in malalaking tagyawat. You were 16. Yeah, I was 16 that time. Tapos, nagtitinda ako ng kandila tuwing undas. Yung paninda ko may pumakyaw. Alam niyo yung binili niya lahat, tas may kotse siya. Tapos sabi ko, uy, anong trabaho mo? Kasi medyo madaldal nga po ako. Sabi niya, manager ako. Sabi ko ng gawaan ng sabon. Parang gumanon pa ako. Tapos sabi ko, ito na yun. Kinausap ko siya, sabi ko, pautang. Pinautang niya po ako. Magkano? 1,000 pieces ng sabon. Yung formulation po, ako yung nag-research online. Sobrang sikat niya sa Africa, yung charcoal. Yun na yung start. From 1,000, biglang dumami na po siya. Magkano kinita mo doon? Sa 1,000 pieces po kasi na sabon, pwede kang kumita ng up to 50 pesos. So para sa akin, malaki na yung 50,000 pesos. Tapos, doon ko na siya pinaikot. After ng charcoal soap, merong nauso na pangtanggal ng blackheads na binibili sa China. Sa China, 2 pesos. Pag dinala mo sa Pilipinas, magiging 15-20 pesos. Lahat ng pera ko, Miss Karen, pinambili ko. Hindi ko naman po alam yung mga papeles, yung papers. So, ang nangyari, na-hold po siya sa customs dito sa Pilipinas. Para kung batang puslit na umiiyak sa customs na nagmamakaawa na ilabas nila yung product ko kasi last money ko na po yun. May ilang taong ka nun? That time, nasa 18 po ako. Alam mo, ang lakas ng loob mo din. Yun nga po siguro, medyo malakas yung loob. When did you earn your first million? My first 1 million pesos hindi ko makakalimutan, end of 2017. Nagpakain ako sa bangko ng mga donuts kasi milyonaryo na ako. Unang 1 million ko to, parang ang yaman ko na. Anong binenta mo nun? Yung ano? Yung sa Blackheads po. After po nun, nagtuloy-tuloy na po 2018, nakapag-event na ako sa Araneta. Parang ang bilis po. Sobrang bilis. Imagine 1 million, tas biglang boom. Pero iba na ang buhay mo ngayon. Ang dami mong ari-arian. Lahat ba yon Brilliant Skin lang? Lahat po yun, Brilliant Skin. At hindi lang po Brilliant Skin yung meron ngayon. So, nag-diversify na po ako. There's Brilliant Skin, Brilliant Cafe, Brilliant Aesthetics and Spa. I met Tita Alice Eduardo. Na-inspired po ako. Nagkaroon ng Brilliant Builders. So lahat po ng mga buildings namin, kami na yung gumagawa. Bumuo ako ng team ng mga engineers, architects. Lahat po yan binild namin. So nagkaroon na po ako ng firm. Then nagkaroon ng Brilliant Medical Group, Brilliant Toll Manufacturing. Next month, we will open the Brilliant Hotel in Malaysia. Ilang taong ka na ngayon? I'm 27 po. Sinimulan ko po yung Brilliant ng ako, si Shed. Nung lumago, ang bilis po kasi talaga ng pera sa skincare. Parang hindi mo na malayan yung buhay mo, 360 degrees, parang biglang, hala, meron ako nito. Ano ang favorite mo ngayon? Siyempre, number 1 pa din po yung skincare kasi dyan po kami minahal ng mga tao. Pero yung nag-e-enjoy po ako ngayon is yung sa Dubai. Kasi imagine, at 27, bilang real estate developer, so yung business partner ko po, sobrang laki po ng tiwala niya sa akin. And sinasabi niya nga po sa akin, every time may issue, sasabihin niya, Glenda, you don't need to explain. Kasi sasabihin niya sa akin na background check na kita. Alam ko yung buhay mo, alam ko yung pinagdaanan mo. Lahat. And ngayon po nasa first building na kami. So looking forward po na matapos namin yung 4 buildings. Sinasabi ng ilan, baka may money laundering dyan? Wala po. As in wala po. Malaking tulong po na naging open yung buhay ko. Ultimo yung unang pagbili ko ng sasakyan. Kahit hindi magandang sasakyan nakapo sa Facebook. Lahat ng milestone ko nasa Facebook. Unang bahay na napagawa ko nakapo sa Facebook. So yung mga tao, alam nila, kumbaga nasubaybayan nila na ito yung pinagdaanan niyan. Lahat ng deliveries ko nakapo sa Facebook. Wow! Successful
Mega milyonaryo, you're a mother of 2. Yes po. Sa pag-ibig, swerte ka ba? Parang hindi, Miss Karen. Parang hindi. So, alam din naman yan ng mga tao. Parang sobrang open book ko. Yung father ng mga anak ko, matagal ko na din pong hindi kasama. Parang nung una okay naman po kami. Pero pag magkasama kami, hindi kami sabay nag-grow. Parang may nauuna, may naiiwan, and nasasaktan namin yung isa't isa. You want to remarry? Ha? Parang ngayon po, mas gusto kong i-priority talaga yung mga businesses na tinayo ko. And syempre yung kids. Kasi they're 9 and 6 years old. So parang ang bilis po ng panahon, lumalaki sila. And kailangan nila ako. Ayokong matulad sila sa akin na lumaki na nangungulila sa mga parents nila. Kasi minsan yung anak ko sasabihin, Mami, naiinggit ako sa mga kaklase ko. Sila hinahatid ng Mami. Pero kami, hiyaya lang. So parang nabuhusan ako ng malamig na tubig na dahil sa pangarap kong to, sometimes napapabayaan ko din sila. Yung lola mo. Kasi kung wala lola mo, hindi ikaw ito today. Yes po. Sobrang laking bagay na naging matatag yung lola ko para sa amin. Yung mga moments na hindi niya ako napuntahan sa school, kahit iniyak ko yun, meron akong isang picture, Miss Karen, na palagi kong ina-upload. Umattend ako ng Girl Scout. Pinilit niya pong mabili yung damit ko kahit ipangutang niya. Tapos yung damit niya po kitang-kita butas-butas. So, kahit hindi niyo po lagyan ng caption yung photo na yun, talagang masasabi niyo, grabe yung lola ni Glenda.